Wala naman talaga tayong ibang dahilan para, alam mo yun, kung ba't tayo nagpapalit ng carbon parts. Bukod sa forma, para sa akin bukod sa forma kasi, maganda dapat yung gawa, is, syempre sa performance, wala naman na talaga tayong pag-uusapan pa kasi skinning naman talaga ang carbon. Like, for example, sa Fiat. Not unless, kunwari sa mga big bike or kakarera ka na pure carbon talaga. So, pag-uusapan natin doon yung weight. Pero kung sa mga ganito naman, pang-forma lang, yabang talaga. Kung na natin ikailayan, yabang naman talaga. Diba? Tama ba, di ba? Yabang lang talaga kasi, lalo na kung ganito ang ganda. Lalo na kung ganito ang ganda yung gawa ng carbon. Hindi siya tilapia yung dating. Sa mga hindi nakakaalam guys ng tilapia concept na sinasabi nila is yung mga carbon na tad ng carbon pero magulo yung twill, magulo yung pagkakagawa, magulo yung makapal yung resin. So, yun yung sinasabi nila na tilapia concept tapos tad ng carbon yung ano mo. Pero ang tad ng carbon, yung motor mo, scooter mo, tad ng carbon pero maganda yung pagkakagawa. Para saan guys, hindi tilapia concept yun. Kasi, unang-una, presyo ng Fiat Carbon. So, may presyo rin talaga siya. Pangalawa, yung detalye ng twill, hindi magulo. Yung resin, sobrang nipis. Like, for example, sa mga ganito, sa airbox. Ito yung quality, yung ganda talaga. Pati sa mga heat guard, for example, itong battery cover kasi. Battery cover kasi na ito yung nasa harapan ng Giorno. Nasa harapan ng Giorno, guys. Yan, tatawag nila dyan, necktie. Tapos, syempre, yung indicator ng Fiat nandyan. So, tignan yung gawa ng Fiat Carbon. Sasabihin mo bang tilapia yung pag may nakita ang ganyan nakakabit? Sabihin mo bang tilapia concept yan? Di ba hindi? Kasi ang ganda. So, ginastosan talaga. So, kung gagastos kayo, para sa akin guys, kung gagastos lang din kayo ng carbon, kahit hindi biglaan or kahit hindi siguro marami, kahit pa isa-isa, hindi naman pag nagkaka-extra kayo, hindi gano'n kalaki. Nag-iipon talaga kayo para sa pang-parts nyo. Might as well, isa-isa na dahan-dahan, pero maganda na. Like, for example, Fiat. Kesa naman, meron kayo 10,000, yung 10,000 nyo, kompleto carbon yung buong motor nyo, pero ang pangit, di ba? So, para sa akin, pa isa-isang pyesa lang, okay na yun, basta Fiat or kahit anong basta magandang brand. Alam niyo naman yung quality ng magandang gawa sa hindi. So, yun lang yung suggestion ko. Pero kasi, kung titignan nyo, for example, sa basic 4 na to, wala ka talagang maipipintas. Ito yung basic 4 ng Giorno, guys. So, ito yung sa gauge, sa emblem, sa taillight, ito, tsaka sa headlight. So, apat yan. Sold asset yan. Pagka sa Giorno, sold asset, 4 na piraso. Ngayon, pakita natin yung, ito naman, sa pipe. Sa usapang pipe, guys, sa carbon na to, si OP Racing, it's either stock pipe or si OP Racing, meron silang design na pwede mo kabitan ng heat guard. Meaning, meron siyang, for example, yung pag tinanggal niyo yung heat guard yun na stock, meron siyang sabitan, meron siyang pwede yung tornilyo dito sa dalawa. Kaya sa Thailand, hinuhuli talaga nila yung power pipe. Ngayon sa Thailand naman, sa mga hindi nakakaalam, hindi yung rider ang hinuhuli ng gobyerno ng Thailand. Ang hinuhuli nila yung manufacturer ng pipe. For example, naka-power pipe ka, gawa ni ganito. Hindi ka nila hulihin. Ang huhulihin nila yung manufacturer. So, ang manufacturer doon, nagde-design ng pipe na may kabitan ng heat guard kasi para itatago nila yung power pipe nila kung power pipe ba yun. So, pwede mo pa rin lagyan yung power pipe mo ng heat guard para hindi siya kita. Ito, sa may, ano to? CVT cover. CVT cover, di ba? Sa unahan. Hindi, ito. Tama. Sa may pulley. Tama, sa unahan siya. So, ito ang ganda rin na ito. Dagdag detalye, hindi siya ganun kalaki, pero maganda pa rin. Siyempre, Fiat pa rin yan. Airbox naman, guys. So, ito yung airbox nyo. Kung makikita nyo sa taas ng CVT, yung rectangle sa taas, ito yun. Ayan, pakita ko sa inyo quality. So, ito, dito yung CVT or crankcase. Tama, yun. Yung crankcase nyo sa baba, ito yung CVT sa taas. So, nakaganyan yan. So, kitang-kita pa rin yung Fiat Carbon. Kitang-kita, ginasusan nyo talaga yung mga scooter nyo. Gas cap, syempre, hindi mawala ang gas cover, sorry. Gas cover, di ba? Ito. So, marami pa rin tayo nito shop, di ba? Dami pa. So, ito, gas cover. And then, ano pa ba ko napapakita? Battery cover, tapos na. Rear fender. Ito, sorry.
rear fender guys, pakita ko na sa inyo quality. Ito, nag-stock naman kami lagi nito, pero patatlo-tatlo lang, ganun. Pero ito ngayon, ilan ba to? Isa na lang? Dalawa? So, may dalawa pa tayo na ganito. Kasi, guys, bihira talaga nagkakabit nito. Bihira ang malakas loob na nagkakabit nito kasi hindi ko alam bakit. Kasi medyo pricey, pero kasi, for example, ang ginagawa nila, it's either kung bibili sila, kung gagastos sila ng ganito, yung ibang ginagawa, pinipili na yung basic 4. Pero kasi sa mga madidiin talaga, nagpapalit talaga sila ng rear fender na Fiat kasi yun yung bihira na nagkakabit na rear fender. So yung basic 4 kasi, kaya nga basic 4 kasi madaling palitan, yun yung lagi yung pinapalitan nila. So mas pinipili, mas inuuna nila yung basic 4. Pero itong rear fender, bibihira ako nakakita nagkakabit na Fiat. So ito, rear fender, ganda na ito. So itong mga Fiat Carbon na nasa harapan ko guys, ito yung mga available sa shop natin. So, pinakita ko lang sa inyo, sinokis ko lang sa inyo kung gaano aganda. In-explain ko yung mga bawat part kung saan siya nakakabit. No, ulitin ko na lang. Rear fender, ito sa pinakalikod. Harapan, battery cover, or necktie yung sinasabi nila. Tapos, gas cover. Gas cover. To sa harapan ng CVT, pulley cover. And then, airbox, syempre. Airbox. Yan. Tapos, ano ba? Heat guard. Ito, heat guard. Heat guard sa mga stock pipe tsaka sa mga naka-operating. And then, syempre, basic 4. Kita ba to? Dalawa? Hindi. Yan. Dalawa. 4. So, guys, hindi ka pwede bumili pa isa-isa nito. So, 4 talaga yung basic 4. So, syempre, ang hahanapin nyo lagi guys sa Fiat Carbon, syempre, quality pa lang, alam na alam nyo na kung urig o hindi. Pero hahanapin nyo to ganito. So, ito, mahirap kasi gawin yan. Mahirap talaga gayahin yan. Ito yung authenticator sticker niya ng Fiat. Kita ba? Yan, gold yan, kita. Hanapin nyo lagi to kung may nagbebenta sa inyo ng Fiat Carbon. Ito lagi hanapin nyo. Pero syempre, baka naman kasi kaya nilang gayahin to, magkakatalo talaga sa quality. Quality, ang pinakauna yung titignan kung bibili kayo ng Fiat Carbon. Tapos, yung authenticator, syempre. So, fitment. So, syempre, fitment, guys. Ayun, sa usapang carbon kasi, malaking bagay yung fitment. Ngayon, kasi yung fitment na yan, minsan kasi, kumakapal yung resin. Kumakapal yung, kunwari, for example, ako gagawa ako, hindi ako magaling, hindi ako sanay gumawa ng carbon. Makakapalan ko yung resin kasi hindi ko alam yung tamang tansya. So, magkakaroon ng problema sa fitment. Though, yung mga gumagawa naman kasi ng carbon, nagtatabas talaga sila, nag-a-adjust sila. Pero kasi yung mga hindi pa marunong or bago pa lang nagka-carbon, is talagang hindi nila kayang gayahin yung ginagawa ni Fiat kaya nagkaka-problema sa fitment. So, una-una fitment, una-una gawa, quality. Yung titingnan nyo. Pangalawa, fitment. Siyempre, authenticator na sticker. Siyempre, yung seller. Kung kilala na ba siya nagbebenta ng Fiat Carbon. So, yun yung mga basic na i-check nyo bago ay bumili ng mga ganitong carbon na Fiat. So, I think ilang lang kami na nagbebenta na ito dito sa Pilipinas. So, 1, 2, 3. Tapos meron pa isa. So, parang 4 lang yata kami nagbebenta ng Fiat Carbon dito. So, hindi ko nababanggitin kung sino. So, ayun guys, Fiat Carbon, number 1 niya sa Thailand. Fiat Hyper Carbon. Ang ginagawa niyan, upuan din, HP. HP flat seat sila din ang gumagawa. Fiat Carbon, iisa lang din yan. Iisa lang may-ari. So, yun lang guys. Kung meron kayong gusto, meron kayong katanungan, PM lang sa page. Kung meron kayong mga gustong ipa-review, comment nyo lang below. Follow nyo kami sa YouTube, TikTok, Facebook. So, yun lang. Maraming salamat. Scoreboard out.